After 50 years, ito na ang katuloy ng aking Japan vlogs. And for today's vlog, we are going to Kyoto, Japan. As you can see, medyo gloomy yung weather. Ilang araw na actually umuulan. Pero dumaan muna kami sa 7-Eleven para bumili ng snacks. Favorite namin ni Nico yung karage sa 7-Eleven. Pero ito, first time kong tinry. Masarap din siya. And sabi ko nga kanina, ilang araw nang umuulan. So, super gloomy ng weather. Pero dumiretso muna kami kagad sa Nishiki Market. Sobrang fresh ng mga seafoods dito. Unfortunately, hindi ako mahilig sa raw foods, pero ito yung talagang nagustuhan ko. These Japanese sweet potatoes are so good. I definitely recommend this. Kung pupunta kayo ng Japan, itry nyo to. And nakala namin yan na yung price na. Yung pala, per gram siya. So, tinry ko din yung strawberry na sandwich. Okay naman siya. Actually, mamaya sa huli ng video, meron akong reaction dyan. Pero sobrang nag-food trip kami dito. Tinry namin yung scallops with butter. Tapos, nag-try din kami ng shrimp. Actually, sa Japan, hindi maganda sa kanila yung naglalakad habang kumakain. So, mas maganda kung papasok kayo sa mga stall, sa loob, para enjoy nyo yung pagkain nyo. And so far, masarap naman yung grilled shrimp na natikman namin. Next up is itong mochi balls. Hindi ko alam kung ano exact na tawag dyan, pero masarap naman siya. Yung nilalagay na sauce, para siyang yung nasa taho, yung arnibal. Ayan. So, ito yung reaction ko while eating these mochi balls. And oh my God, seeing this video, grabe, sobrang taba ako dyan. Pero sobrang nag-enjoy ako. Next is this rolled chicken thighs. And oh my God, sobrang linamnam niya and sobrang juicy and tender niya. Kulang na lang talaga is kanin. Next up is itong mga fish cakes na to. And iba-iba actually yung laman niya. I think tinry ko yung merong cheese sa loob. Actually, kung mahilig ka din sa Korean na fish cakes, ito parang medyo may iba-iba siyang flavor and I think magugustahan nyo naman. So next up, naghanap din ako ng mga pampasalubong para sa friends ko dito sa States. Ito sana yung kukunin ko, yung mga chopsticks, pero may kamahalan siya. So tingin pa ako and ito yung nakita kong store. Nakakapanghinayang actually kainin itong mga candies na to. And yes, candies po yung mga yan. Diba? Sobrang galing nila talaga. Of course, after ilang ikot, nagutom na naman kami. Kaya, tinry namin itong sundae with honey. And yes guys, totoong honeycomb talaga yan. And actually, masarap siya. Naglakad-lakad din kami and din nakita namin tong store na to na merong mga cute na mga figurine na mga pusa. Tingnan niyo naman, no, parang totoo talaga sila. Pero sobrang bigat niyan. Hindi na ako bumili kasi baka mag-over baggage ako. Next up is, of course, food again. And tinry namin tong shrimp tempura. Actually, okay siya. Pero parang medyo makunat siya. And then, next up is itong fried donuts. May ganito sa Pilipinas eh, naalala ko. Pero yun, masarap din siya. Ang kinuha naming flavor, I think, is yung cinnamon sugar. Hindi ko lang po nasabi ko sa inyo, pero favorite ko talaga yung shrimp. Kaya lahat ng napupuntahan namin, pag may nakita kaming mga shrimp na ganyan, talagang tinetry namin. So, ito yung sandwich na binili ko kanina. Masarap siya actually siya pagkakainin mo kaagad. And itong shrimp na to, kulang siya sa lasa. Mas masarap sana kung may sauce siya. Pero I think merong soy sauce na available dyan. So, this is me trying out this strawberry sandwich. Pero okay lang siya. Hindi siya, ewan ko siguro kasi hindi na fresh itong nakain ko. So, okay lang siya. After namin kumain, pumunta naman kami dito sa Cat Cafe kasi yung pamangkin ko mahilig din siya sa pusa. Sobrang cute nila, diba? Sobrang namiss ko na din sila, Popo. Tsaka si Maya habang nandito kami. Pero ayun, pwede mong pakainin yung mga pusa dito. Bibigyan ka nila ng mga treats para pwede mo silang pakainin. Although hindi mo sila pwedeng buhatin agad-agad. Kung gusto mong buhatin, kailangan mong tumawag ng isang employee nila para i-assist na buhatin mo sila. So, ayan, pinapakain namin yung mga pusa. And ito, first time ko makakita ng munchkin na pusa. And sobrang cute, diba? Tapos pumunta kami ng pet store kasi sa baba niya may pet store. And ayan, oh my God, sobrang cute, diba? And then, tinignan din namin yung price. And oh my God, look at the price, guys. Sobrang mahal, diba? Ito pa, cuteness overload. Oh my God, pero yan, the price, diba? After namin maglakad-lakad, of course, nagutom na naman kami. So, this time, try naman namin itong Indian food. Sobrang sarap actually ng mango lassi nila, tsaka itong naan with cheese bread. And finally, mag-check-in na kami sa hotel. So, ito yung napili kong hotel. This is the Mimaru Hotel in Kyoto. So, saktong-sakto tong lugar na to para sa aming pamilya. And meron ka actually mga freebies dito like slippers. Pwede ka rin kumuha ng pajama
pajama, and then meron sila mga shower caps, toothpaste kung nakalimutan mo, and ayan, of course, nag-hoard kami, di ba? So yung room, super spacious siya. As you can see, merong dalawang bunk bed, merong dalawang single bed na magkatabi, and then on the other side, meron din nga bed, o di ba? Tapos may TV, merong konting living room, and ang maganda dito, maluwag yung banyo niya, and at the same time, may washer and dryer, may bathtub din, and of course, merong ding kitchen. So kung gusto mong magluto, pwede ka rin magluto dito. So that is it for our day 1 in Kyoto, Japan.